Isang napakatinding balita ang nilabas ng Manila Bulletin Business mga kababayan. Pilipinas may panibagong utang na almost 16 bilyon sa piso. Basahin po natin. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nakakuha ng concessionary funding na nagkakahalaga ng 250 milyon o humigit kumulang 15.8 bilyon sa piso mula sa France upang mapahusay ang mga aksyon sa klima ng bansa sa pamamagitan ng isang subprogram ng nakaraang action plan. Ayon sa pahayag ng Department of Finance DOF na inilabas noong Lunes, Hunyo 2, ang pondo ay ibibigay ng Agence Française de Développement AFD. Ang bilateral deal ay formal na ginawa sa pagitan ng Finance Secretary Ralph G. Recto at France's Ambassador Marie Fontanelle. Sa particular, ang financing ay ilalaan para sa Climate Change Action Plan, Subprogram 2 CCAP2 na bubuo sa CCAP1. Nilalayon ng proyektong ito na tulungan ang mga mahihinang sektor sa paglipat sa isang nababanat, mababang carbon na ekonomiya. Medyo may kahabaan ang report patungkol sa utang ng Pilipinas. Kaya diretso na po tayo sa komento ng mga netizens kung saan tila galit na galit ang ating mga kababayan. May nagsasabi na nangutang na naman? 6 days lang ang nakaraan nangutang sa Asian Development Bank ng 23.4 billion pesos. Meron bumanat ng nakakaawa ang susunod na administrasyon nito, ubos lahat ng pondo eh. Meron nagsasabing wow, napakagandang achievement nito, panibagong utang, habang may nagsabing yan ang solusyon ng admin ni BBM sa kahirapan. Ang umutang. Haha, so ano po ang inyong reactions? Sa utang ng Pilipinas, mga kababayan, palubog na ba ang bangka? Hanggang leeg na ang utang. Samantala, ito naman ang latest update mula sa ICC The Hague, Netherlands. Pakinggan ang mga tirada ni Vice Mayor ng Davao na si Baste Duterte. Sa hapong ito, so kumusta po si PRRD? Ano po ang mensahe niya sa tambayan? Sabi niya na sinabihan ko man kasi na marami naghahintay sa kanya everyday dito. Masaya siya. Sabi niya, pag makalabas siya, he will personally thank you pag once he gets out. Thank you for your enduring trust and confidence in him. That was his specific words. So, he's happy. Is optimistic kasi nakikita niya kasi nga nakukwento namin since nung illegal arrest niya until now, marami sa inyo talaga, lalo na rin mga OFW na kung kahit nasa iba-ibang lugar all over Europe and some New Zealand. Yeah, New Zealand, no? All over Europe, yeah. So marami sa atin na hindi from Netherlands but from really far away. So England, New York, Sweden, Germany. ako Davao. So aware siya na ganon yung sitwasyon. So I think he's happy. Though you know kasi nasa loob siya eh. You know that takes away a lot of strength from you. But knowing that you are here, I think may bibit-bitin siya sa tulog niya na alam niya may nagmamahal sa kanya at lagi nagsusuporta. So malaking bagay, kahit sa amin din, kami pamilya kami, yung tatay namin dyan, yung husband niya. Kita niyo, kikilig, di ba? Anyway, okay naman. Masaya kami. You know, as a family, masaya kami na nandyan kayo because di naman tayo magkatugo. Diba? You know, but nobody ever told you to do this. No. I know that you're doing this out because gusto nyo lang and you really believe in him. Yes. Yes. So, maraming salamat sa inyo. Wala akong masabi. Siguro kung walang ganitong klaseng suporta from the Filipinos, ayaw ko na rin. You know, ang hirap eh. Ang hirap na sitwasyon. We are against an entire administration. So hindi, pero pag wala kayo, wala. Baka bukas nga, wala na ako. Di ba? Hindi natin alam eh. But I know that my father and especially my sister also ngayon na nandyan pa,
is protected by the people. Yes! I have a question. What did you feel when you first saw your father? I have a question. What did you feel when you first saw your father? Honestly, mix ang emotions ko kasi tatay mo yan eh. He's 80 years old. Sabi niya nga 84 siya. So it must have felt 4 years na siguro sa kanya doon na nasa loob siya ba? Hindi natin alam, di ba? So we try to insist na 80. So sinasabi niya 84 daw siya. But it's only been, what? A couple of months. 83 days. Yeah. So yun, well, I think at that age, siguro at he's been a very popular former president ever since he came down. Yung wala namang nakakuha ng ganung trust rating even sa buong mundo. So yung hindi ko, I really think he doesn't deserve this. Hindi naman talaga perfecto lahat ng administrasyon, lahat ng mga dumaan na presidente. Pero why would you do this to a person that he clearly na pinakita niya sa mga tao on how you love your country? So, you know, during his term, like I said, hindi naman sa perfecto, but he always emphasizes the love for country. A lot of people, sir, wanted to know if the former president is active, naglalakad ba siya, o may activities ba siyang ginagawa, because a lot also are afraid that with his age, it's quite difficult. Tama naman yung iniisip natin na ganun kasi nga matanda na siya. But siguro, I think on some days he's okay, on some days maybe not. Ganun naman ang tao, wala naman talaga consistent dito sa pagdating sa kasiyahan at sa kalungkutan, di ba? So, he's like anybody else. He's just an ordinary person at the end of the day. So, you know, whatever, kung ano man yung mafe-feel ng mga tao na nakakulong, then he goes through with it. But he's a strong guy. He's a, yeah. So, there's a lot of reason for us to be optimistic about Yes. on this inside. So, you know, like, yan, kasi kami, mga pamilya, nakikita ninyo naman na pumapasok kami. So, pag nakikita namin kayo, you know, that love that you have for him, yung energy nyo dito na hindi nawawala, it goes inside. It goes inside. Kasi kinikwento namin sa kanya lahat.